Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Muli ang inyong stroke survivor na vlogger na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kagaya ko na tuloy lang ang buhay. Na kahit na stroke tayo, kaya pa rin natin makabalik sa dati nating buhay. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Tulungan natin ang sarili, kasama natin ang Panginoon sa ating laban. Ngayong hapon ay i-share ko sa inyo yung mga ginagawa ko para makabalik sa dati kong buhay at dati kong lakas. First thing, ang ma-advise ko sa inyo na katulad kong stroke is acceptance is the key para makamove on tayo. Tanggapin niyo kung ano yung nangyari sa inyo at magsimulang muli. Nandyan ang ating Panginoong Diyos. Kung naka-uwi ka mula sa ospital, magpasalamat ka kay Lord dahil nalampasan mo ang stroke na nangyari sa iyo. Hindi katulad ng iba na kapag na-stroke is hindi sinuswerte, binabawian ng buhay. Kung ikaw ay na-stroke at nakauwi ka sa inyo, ibig sabihin nakasurvive ka sa stroke na nangyari sa inyo. So, tuloy mo lang ang buhay. Nagawa na ng ating Panginoon yung part niya na hindi tayo pinabayaan. Binigyan tayo ng pangalawang buhay after our stroke. Now it's time para gawin naman natin yung part natin na wag nating sayangin yung second life na binigay niya. Tulungan natin yung sarili natin dahil wala namang ibang tutulong sa atin kundi tayo lamang para makabalik sa dati nating buhay. Hindi madali ang pagbalik sa dating buhay. Hindi yan nangyayari sa loob ng isang oras dahil nag-warm up ka, magiging malakas ka na ulit. Hindi po. Ang pagbalik sa dati nating buhay o lakas after our stroke attack is a long process. At sa process na yon, kailangan nandiyan yung mga mahal natin sa buhay para alalayan tayo. Dahil sila yung tatayo mo ng katawan natin sa panahon na weak tayo hanggang sa lumakas tayo. Now, i-share ko sa inyo yung daily routine ko para makabalik sa dati kong buhay. Actually, na-stroke ako last June 26 after attending my legal task as part of my job. When I arrived at the office where I am staying, naligo muna ako, then nag-change ng damit, then nahiga para magpahinga dahil it's been how many weeks na akong nagta-travel to attend my legal task from north to south. Nung paghiga ko, naramdaman ko na namamanhid yung aking kalahati ng mukha. At yung pamamanhid na yan is parang bumababa sa leg ko hanggang sa kalahati ng dibdib ko, hanggang sa hindi ko na maramdaman yung pagtibok ng puso ko. Then, sinabihan ko yung kasama ko sa bahay na kung hindi dahil sa kanya siguro naging mas matindi pa yung naging epekto ng stroke sa akin. Sa tulong ng aking co-workmate na si Jeffrey Peralta, dinala nila ako sa emergency sa may Makati Med. At pagdating namin doon, tinulungan din talaga po ng mga guard ng condominium kung saan ako nag-stay. Salamat sa kanila. Kasi nung yung opisina ko is located at 3rd floor sa unit ng boss ko. Doon kasi kami lumipat as office. And doon sa isang kwarto na maliit, is doon ako nag-i-stay at yun din yung ginawa kong opisina. At doon ay may kasama ako doon na yung best friend ko at yung buddy ko.
na siyang laging nasa tabi ko kapagka laging masama yung pakiramdam ko. And then yun nga nung June 26, after siguro pagod din ang katawan kasi bago ako umattend sa legal task ko sa Laguna is galing ako ng Pangasinan, galing ako ng Bicol sa may Daet, galing ako ng Albay para pumunta sa Dole Region 5 dyan sa may Bicol. And then travel tayo via commute siguro dahil rin sa sobrang pagod ng ilang araw na biyahe at kulang sa tulog, stress, yan. Tapos high blood pa tayo, nag-210 ang aking dugo pero tuloy pa rin, kailangan sa trabaho eh. At yun nga, nung umattend ako sa last legal task ko in Laguna, in Santa Cruz, Laguna, is masama na talaga yung pakiramdam ko. At nararamdaman ko na rin yung pananakit ng kalahati ng ulo ko, yung pamamanhid ng left arm ko. Dahil nga yung last legal task ko is Santa Cruz, Laguna na malapit din sa amin, is nag-decide ako na umuwi para na rin bisitahin ang aking mahal na nanay na isang CKD warrior na 2 years na on hemodialysis treatment. And pag-uwi ko sa opisina kung saan ako nag-i-stay is naligo muna ako. Tapos nakaakyat pa ako ng second floor nakapagbihis bago ako nahiga. Kaya lang nung paghiga ko is naramdaman ko na yung pamamanhid ng kalahati ng mukha ko na bumababa sa leeg hanggang sa hindi ko na maramdaman yung kalahati ng dibdib ko, yung left side, na hindi ko na maramdaman yung tibok ng puso ko, na hanggang yung pamamanhid is umabot na sa aking talampakan. Kaya naman sinabihan ko yung buddy ko, yung best friend ko na tawagin si Sir Jeff dahil iba na yung aking nararamdaman and hindi yon common. Dati naman ako sinasaktan ng ulo at nagmamanhid pero nawawala din kagad. But that time, yung pamamanhid ng kalahati ng ulo ko is bumaba hanggang talampakan at parang kumapal yung balat ko. Nung tinatayo nila ako is very weak yung aking left side. Hindi ko na magalaw yung aking left arm. Hindi na ako makatayo alone kaya tinayo nila ako sa tulong ni Josh, yung aking buddy, yung aking best friend, sa tulong ni Sir Jeff at ng ate niya, at sa tulong nung caretaker ng condo at ni guard, ibinaba nila ako from third floor to ground floor at nag-taxi kami going to emergency room sa Makati Med kasi yun lang yung hospital na pinakamalapit sa amin. And then pag-arrive namin doon, initial diagnosis nila is na-stroke ako. At isinalang nila ako sa MIR immediately. At doon nga na-confirm na na-stroke ako. At may pumutok na ugat sa right head ko, sa right na utak ko. Kaya paralisado yung left side ng katawan ko. At yung pagdurugo sa utak ko ay lumalaki. Kaya minomonitor nila ako for how many days. Nauwi ako sa isang critical stage na tulog na ako ng tulog. Yung pala lumalaki na yung coverage ng pagdudugo sa utak ko. At kapag nagtuloy-tuloy yun, is pwedeng hindi na ako magising at mauwi na sa comatose. At yun na yung siguro
na huling oras ko. Pero dahil nga malakas tayo kay Lord, yan, siya ang unang-una nating kakapitan sa mga ganong oras. Hiniling ko sa Kanya na kung oras ko na tatanggapin ko, pero hiniling ko kay Lord na sana bigyan pa niya ako ng second life para sa aking ina, na para maalagaan ko pa siya, para maitama ko yung mga maling ginagawa ko sa nakaraan, para makapagbalik loob ako sa kanya. At hindi naman niya ako pinabayaan dahil sa tulong ng mga gamot, sa tulong ng mga doktor, natunaw yung pagdudugo sa utak ko. Kaya naman tumagal ako sa hospital ng more than 3 weeks. And paglabas ko sa hospital, nag-undergo ako ng therapy. At yung first week ko sa therapy talagang very worse. Parang patay na yung kalahati ng katawan ko. Talagang hindi ko kayang umupo, hindi ko kayang bumangon. Kapag bumangon ako is parang hinihila ng kama o ng higaan yung kalahati ng katawan ko. Hindi ko kaya, kahit ako hindi ko kaya yung katawan ko. Pumupunta ako sa therapy, iniupo nila ako, binubuhat nila ako, iniupo nila ako sa chair para may pasok nila ako sa loob ng therapy room. Ganon yung pinagdaanan ko. Pero after less than a month na 3 times therapy ko is nag-gain ko yung lakas ko, nagkaroon ng strength yung kamay ko, nagkaroon ng strength yung paa ko, kaya sa tulong ng tungkod nakakalakad na rin ako. Pero weak pa rin at sobrang bigat ng kalahati ng katawan ko. Pero thanks God, at least nakakatayo na tayo, nakakaupo, hindi katulad dati. So kaya nga lagi kong sinasabi sa vlog ko na kung merong nanonood sa akin na stroke patient na katulad ko, or merong kapamilya na stroke patient is pwede nilang i-share itong videos ko, leave comment, i-share nila para ma-inspire yung mga stroke survivor na hindi pa katapusan, na kahit na stroke kami, think positive na kaya namin, na gagaling kami, na kaya namin bumalik sa dating buhay sa tulong ng mga mahal namin sa buhay, at sa tulong, first is sa tulong ni God, second is sa tulong ng mga mahal namin sa buhay, and last is sa tulong mismo ng sarili namin. Kasi kahit nagte-therapy kami, kung hindi namin tutulungan yung sarili namin, it's nothing. Matagal yung recovery na mangyayari sa amin. So kailangan tulungan namin yung sarili namin. Huwag namin indahin yung pain na nararamdaman namin sa kada galaw, dahil part na yon ng epekto ng stroke na nangyari sa amin. Kailangan namin pagdaanan ng mga sakit na yon para makabalik kami sa dati naming buhay. Sa mga stroke patient kagaya ko, yung pain sa bawat paggalaw niyo sa kamay, sa paa, sa braso, sa balikat, sa una lang yan. Kapag lagi niyong ginagalaw, hindi niyo mamalayan, is wala na yung pain. Kaya tuloy lang ang buhay. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Always think positive. Tanggapin ninyo, tanggapin ninyo kung ano yung nangyari sa inyo para maka-move on kayo. At laging magdadasal. Kung sa tingin ninyo nanghihina kayo, lagi kayo magdadasal na, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Salamat sa pangalawang buhay na binigay niyo sa akin. Hinihiling ko po na nawa ay hawakan ninyo ang paralisado kong katawan upang maibsan yung mga sakit na aking mga pinagdadaanan. Hawakan ninyo ang aking paralisadong katawan upang makabalik ako sa dati kong buhay. Yan yung lagi kong pinagdarasal araw-araw. Lord, gusto kong bumalik sa dati kong buhay para maalagaan ko ang aking pamilya. Basta lang dapat yung prayers ninyo kay Ro is galing sa puso. Tanggapin ninyo ang ating Panginoon
sa ating pagkatao. Papasukin niya siya sa ating puso para ramdam natin na nasa atin siya, na hindi niya tayo pababayaan. Dapat taos sa puso ang pagdarasal. Yun po. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Please subscribe on my YouTube channel. Just type Leonard Gadsawan Serena. Lalabas na po doon yung aking YouTube channel, yung aking mga video. Please subscribe. Napakalaking tulong po nito sa akin. Pagpapasalamat ko po sa inyo kung magsasubscribe kayo sa aking channel. At lagi po ninyong iingatan ang inyong kalusugan dahil napakahirap po kapag ang sakit na sa katawan na. Dapat nyong ingatan ang inyong katawan, kalusugan, para maingatan at maalagaan ninyo ang inyong pamilya at mahal sa buhay. Kung nagustuhan po ninyo ang aking vlog na ito, please leave your comment, subscribe, and share my video. Spread po natin yung positivity, yung pagbibigay ng inspirasyon sa mga katulad namin, mga stroke patient na hindi pa tapos ang buhay, na may magagawa pa tayo para makabalik tayo sa ating dating buhay. Basta nasa atin ang Panginoon at tulungan natin ang ating sarili. Again, maraming salamat po sa inyong lahat.